na ulit yung kwarta mo kapag kailangan mo na ulit. Huwag mo nang antayin yung billing statement mo. So, if ever naman na hindi mo mabayaran yung lahat nung balance mo sa kwarta, pwede naman. Hold up. Hello. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan. So, yung topic natin ngayon is all about the kwarta, which is maraming nagtatanong kung kailan yung due date niya, kung kailan ba dapat siyang magbayad. So, siguro nakaka 5 times na ako nag-upload ng ganitong topic. Pero at this time, magbibigay tayo ng screenshot ng example kung paano natin ma-maintain or ma-manage yung ating home credit kwarta pagdating sa mga bills or yung ating billing details. Okay? So, unang-una, ipapakita ko sa inyo itong screenshot na ito. Ayan siya. So, dyan tayo magbe-base lahat-lahat ng information na sasabihin ko. Okay. Diyan, nakikita nyo is December 24 yung period. So, 2024 yung period niya. So, ang billing period niya is December 24 to January 23. Okay? Tapos, may nakalagay dyan, billing date is January 24. So, ang ibig sabihin yan, yung billing period na yan, na magbe-bill ng January 24 ay yung ginamit mo, yung kwarta mo ng December 24 up to January 23. So, ibig sabihin, kapag gumamit ka ng kwarta on January 24, ang billing na po nun is by next month, which is February 24. Then, ang magiging due na po niya is March 7. So, yung due date, kung mapapansin nyo sa ibaba, andyan po sa pinakaibaba, due on February 7 ang nakalagay. So, ginamit mo ng January 24, ibig sabihin, lampas na siya sa billing period. Ibig sabihin, yung gagamitin mo ahead of January 23, papasok na po siya para sa kabilang billing statement. So, ganun lang po yan kabilis. So, yung iba naghahanap ng mga ganitong statement of details, sobrang, ang gagawin nyo lang po dyan actually, sobrang dali lang i-manage niyang kwarta natin. So, kung wala pa tayong ganito, wala pa tayong billing statement, pwede tayong magbayad sa GCash, pwede kayong magpabayad sa amin kung gusto nyo. Pwede tayong magbayad sa GCash anytime, kahit kailan, kahit wala pang due date. So, ang mangyayari kasi niyan is, since daily po yung kwarta, 0.13% yung interest niya per day. So, every day is nagkakaroon siya ng interest. So, kung may pangbayad na tayo, wag na po tayong mag-antay ng due date. So, ang gawin natin, bayaran lang natin siya sa GCash. Ilagay mo lang yung kwarta loan number mo, yung amount, then magiging okay na po yan. And magiging usable na ulit yung kwarta mo kapag kailangan mo na ulit. Wag mo nang antayin yung billing statement mo. So, if ever naman na hindi mo mabayaran yung lahat nung balance mo sa kwarta, pwede naman yun. So, gawin mo na lang yung interest na darating sa'yo, yun na lang ang bayaran mo pag dumating na yung due date mo or yung billing statement mo. So, kung aantayin mo kasi yung billing statement mo tapos may pangbayad ka na naman, sayang lang yung interest na dumadating sa'yo daily. So, ganun yung gawin mo. Pwede mo na siyang bayaran agad-agad. Dito sa case na to is, nagtatanong kasi siya, ginamit daw niya yung kwarta niya ng January 27. So, bakit daw wala siyang babayaran? Bakit daw zero yung kanyang due? Kasi nga, lampas na sa billing period, which is, ang billing period na pinapakita ko sa inyo is, billing date niya is January 24. So, lampas na siya sa billing period na December 24 hanggang January 23. So, ang mangyayari kasi dyan, January 24 up to February 23, then ang billing date niya is February 24, then ang due na niya is magiging March 7. Ganun lang po siya kabilis. So, yung kwarta is revolving loan, which is pagkabayad mo, pwede mo na ulit siyang magamit. And if ever naman na gusto mong gamitin ang kwarta mo, gusto mo maging cash yung kwarta mo, nandito po yung Almontero Tutorial para maaari sa aming ipitrade. With Pay po ito dahil ang gagawin po natin is magbabayad po tayo ng bills gamit po yung ating kwarta. Ayan. So, ganun lang kabilis. Pag may mga tanong kayo, mag-comment lang po kayo. Syempre, huwag nyo na rin pong kalimutang i-share at mag-subscribe. Ayan. So, tandaan nyo po, I'm Aldrin Almontero dito sa Almontero Tutorial. Kung isa-search nyo po ako sa Facebook, www.facebook.com/almontero11 or Almontero Aldrin Almontero sa Facebook, may blue badge po siya. Meta verified po, dapat may check, 14K followers. Okay? Hanggang dito na lang. Once again, I'm Aldrin Almontero dito sa Almontero Tutorial. Hanggang dito na lang.
Bye-bye!